Best friends are not always forever, kahit sa showbiz. The Philippine Showbiz List presents mga artistang mag-BFFs noon pero hindi na ngayon. Bea Alonzo and Shaina Magdayaw. Halos magkasabay na nagsimula ang karera ni Bea at Shaina sa ilalim ng Star Magic. Katunayan ang dalawa ay nagkasama sa K2BU at hindi sekreto ang nabuo nilang malalim na pagkakaibigan na kung magtawagan pa ay cousin. Taong 2010 ang pumutok ang namuong hidwaan sa pagitan ng dalawa. Kasabay ng pagputok ng isyong ito, inamin ni Bea sa isang interview noon na nagkaroon nga sila ni Shaina ng hindi pagkakaunawaan. Pero pinunto niya na normal lang sa magkakaibigan ang dumaan sa ganong stage na may hindi pagkakaintindihan o may mga bagay na hindi na pag-uusapan. Nilinaw din ni Bea na hindi si John Lloyd Cruz ang dahilan ng away nila ni Shaina. Bagamat nagkatrabaho muli ang dalawa sa 2013 movie na Four Sisters and a Wedding, kung titingnan ang estado ng kanilang relasyon sa ngayon ay hindi na nila ito naibalik pa sa dati. Nagkaroon na ito ng lamat at nanatili na lang ang pagiging civil sa isa't isa. Maha Salvador and Kim Chiu. Dating malapit na magkaibigan sina Kim at Maha, pero nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan dahil kay Gerald Anderson. Taong 2013 at kasagsagan ng teleserye nila na Inakapatid Anak na nagkaroon sila ng alitan, makaraang aminin ni Maha na nagde-date sila ni Gerald na dating nobyo ni Kim. Kasunod nito, matagal na hindi nagpansinan sina Kim at Maha. Taong 2019, marami ang natuwa sa tila restored friendship ng dalawa nang magkasama sila sa Kapamilya World Fiesta sa New Jersey. Kaya naman, naging palaisipan kung bakit wala si Kim sa kasal ni Maha kay Rambo Nunez noong July 31, 2023. At sa YouTube vlog ni Kim nitong September 24, 2023, sinagot niya ang katanungang ito ng netizens. Dito ay inamin niya na hindi siya inimbitahan sa kasal. Pero wala raw problema ito sa kanya dahil hindi naman daw sila sobrang close ni Maha. Masaya raw si Kim para kay Maha at nagpalitan naman daw sila ng mensahe. Katunayan ay nagpadala pa daw ito ng mensahe sa kanya nung panahong magkasakit ang kanyang ate Lakam. Paglilinaw pa ni Kim na hindi issue sa kanya kung hindi siya naimbitahan at masaya siyang nahanap na ni Maha ang kanyang forever. Churi Gogo Basho. Bago pa man nabuo ang ilan sa sinusubaybayang grupo ngayon, nauna na nasaksihan ang Churi Gogo Basho. Ito ay isang grupo na ang pangalan ay kinuha mula sa apelyido ng mga sikat na artista noon na sina Kim Chiu, Melissa Ricks, Erich Gonzalez, Beauty Gonzalez, Kit Kat Banyas, at Empress Shook. Ang kanilang pagkakaibigan ay nabuo habang naghahanda para sa isang Christmas special ng Star Magic noong 2009. Ngunit tulad ng ibang friendship, nasubok din ang katatagan nito. Dahil na rin sa mundong ginagalawan nila sa showbiz, hindi maiwasan ang pagkanya-kanya nila at pagtuon ng pansin sa ibang bagay, lalo na ang iba sa kanila ay pinasok na ang pagpapamilya. Chris Aquino and Ai de las Alas. Isa naman sa kinagigiliwang friendship noon sa showbiz ay ang mag-BFF na sina Ai at Chris. Nag-ugat ang tampuhan ng dalawa noong 2013 nang pumanaw ang ina ni Ai, ngunit hindi man lang daw siya napadalahan ng mensahe ng pakikiramay ni Chris. Gayunpaman, nagkaayos sila sa kasal nila Dingdong Dantes at Marian Rivera noong December 2014. Si Chris ang gumawa ng unang hakbang upang magkabati na sila ng nakatampuhang kaibigan. Gayunpaman, hindi ito nagbigay buhay muli sa kanilang dating pagkakaibigan. Sa katunayan sa isang panayam, inilarawan ni Ai si Chris bilang kanyang a former friend and a former roommate. Samantala noong 2022, sa isang Instagram post, sinagot ni Ai ang tanong ng isang netizen kung ano ang masasabi nito sa pagkakasakit ng dati niyang friendship. Maikling tugon niya, I hope gumaling na siya, God bless her. Vice Ganda and Billy Crawford. Nagkasama sina Vice at Billy sa It's Showtime mula nang binuo ito taong 2009 at sa mga lumipas na taon ay nasaksihan ng madlang people ang lalim ng kanilang samahan mula sa kulitan, asaran at maging sa oras ng pangangailangan madaling takbuhan ng isa't isa. Ganun pa man ang kanilang friendship ay nagkalamat matapos na magdesisyon si Billy na umalis sa bakuran ng ABS-CBN noong 2020 dahil rin sa pagkawala ng prangkisa ng istasyon na sinabayan pa ng pandemya.
Nauna nang ipinaliwanag ni Billy na ang dahilan ng kanyang paglisan ay dahil na rin sa may pamilya siyang binubuhay at sinabi na maayos ang pamamaalam niya sa dating mga kasamahan ng programa. Maging si Vice ay tiniyak pa na nananatili silang magkapamilya ni Billy kahit na hindi na sila magkatrabaho sa iisang network at programa. Pero taong 2021 ay napaulat ang pag-unfollow nila sa Instagram ng isa't isa at kasunod nga nito ay ang mas lalo pang paglalim ng issue sa pagitan nilang dalawa. John Estrada and Derek Ramsey. Humigit kumulang 7 taon naman na naging matalik na magkaibigan sina Derek at John bago ito natuldukan. Hindi yun kaila sa publiko dahil ibinabahagi ng dalawa ang mga litrato nila bilang golf buddies, pati na mga pinagsamahan nilang endorsements at negosyo sa nagdaang mga taon. Taong 2021 ang isa publiko ni Derek ang desisyon niyang tapusin ang pagkakaibigan nila ni John. Inamin niyang ang nagtulak sa kanya ay ang kinasangkotang issue sa nooy fiancé pa lang niya na si Ellen Adarna at sa matalik na kaibigan. Nagkasama sina Ellen at John sa TV5 sitcom na John and Ellen. Tinapat daw ni Derek si John tungkol sa mga issue nila. Pero paglilinaw niya, hindi rin daw kaaway ang turing niya kay John. Nais lang daw niya na protektahan ang kanyang peace of mind. Samantala sa panig naman ni John, sinabi niya na tinuring niyang kapatid si Derek at kung ganun anya ang tingin nito sa kanilang pagkakaibigan ay wala siyang magagawa. Janela Salvador and Julia Barreto. Nabuo ang pagkakaibigan ni Janela at Julia na mapabilang sila sa Star Magic. Ngunit ang maganda nilang samahan ay nabahira ng kontrobersya nang maugnay si Janela sa dating nobyo ni Julia na si Joshua Garcia. Sina Joshua at Janela ay naging magkatambal sa The Killer Bride. Naging malapit na magkatrabaho at magkaibigan ang dalawa noong panahong yon. Kasabay nito taong 2020 nang mapaulat ang pag-unfollow ni Julia sa dalawa, ngunit kinalaunan na nag-follow ulit siya sa mga ito. Sa isang vlog noong September 2021, game na sumabak si Janela sa Drink or Spill Challenge at dito na usisa siya kung kumusta na ang relasyon nila ni Julia. Pag-amin niya na hindi sila nagkakausap ni Julia at binanggit ang tungkol sa pagkakaroon nila ng issue noon pero hindi na niya binigyang detalye pa kung ano ito. Ganun pa man, hindi man daw sila nag-uusap ay may punto raw na nagpaabot sa kanya si Julia ng pagbati nang malaman nitong ipinagbubuntis na niya si Baby Jude. Pero hindi na daw nag-progress pa ang kanilang pagkakaibigan. Sa kabila nito, hindi raw sinasara ni Janela ang pinto para sa pagkakaibigan nila ni Julia kung sakaling mag-cruise muli ang kanilang mga landas. Katunayan noong 2022 nang pag-usapan ang muli nilang pagsasama sa isang okasyon nang pareha silang bridesmaids sa kasal ng kaibigan nilang si Patrick Sugi at Ariel Garcia. Ngunit ang tagpong ito sa pagitan ng dalawa ay hindi din nabigyan linaw kung ano ang pakahulugan na tila ba naging civil na lang ang mga ito sa isa't isa. Heart Evangelista and Angelica Panganiban. Ilang taong ding tumakbo ang pagkakaibigan ni Heart at Angelica kahit na lumipat na ng bakuran si Heart sa GMA. Ngunit ito ay biglang nagtapos. Taong 2015 nang sagutin ni Angelica ang isang fan na nagtanong kung may galit ba siya kay Heart. Dito sinabi niya na hindi siya kailanman nagalit rito. Kasabay nito, ibinunyag niya na sa dami ng wedding celebrations ni Heart ay hindi man lang daw siya inimbitahan nito. Kaugnay nito sa hiwalay na panayam, sinabi ni Heart na hindi na siya nakapag-print pa ng invitation pero personal daw niyang inimbitahan si Angelica nang magkausap sila sa telepono. Nang matanong kung may samaan ba sila ng loob, sinabi niya na matanda na sila para sa ganong issue at marami pa anyang pagkakataon para sa ganong okasyon tulad ng binyag. Binanggit pa niya na sana hindi masamain ni Angelica ang nangyari dahil para sa kanya ay hindi naman ito malaking bagay na magdudulot ng kasiraan sa kanilang friendship. Nguya Squad. Sinubaybayan ang samahan ng grupong Nguya Squad na binubuo ng ilan sa mga kilalang celebrities kabilang na sina Catherine Bernardo, Daniel Padilla, Joshua Garcia, Ria Ataide, Alora Sasam, Gabby Garcia, Sofia Andres, Khalil Ramos, Patrick Sugi, Ariel Garcia, Dominic Roque, Joe Vargas, Trina Oitinco, Marco Gumabaw at Bianca Yanga. Ngunit kapansin-pansin din ang tila unti-unting pagkabuwag ng grupo. Nag-umpisa ito nang hindi dumalo sina Catherine at Daniel sa kasal ni Bianca at Joe maging kina Patrick at Ariel. Pinaniniwala ang dumidistansya ang dalawa. Nasundan pa ito nang hindi nagaano nakikita pa sa mga vlog ni Catherine ang ilan sa kanya mga kagrupo. At sa isang interview kay Marco kamakailan, inamin niya na nagkaroon talaga ng problema sa pagitan ng kanyang mga kaibigan na nagresulta sa paghihiwalay ng landas ng mga ito. Sa kabila ng hindi pagkakaunawaan ng iba niyang mga kaibigan, ay sinabi ni Marco na wala siya sa posisyon para magsalita ukol rito.
May nararamdaman ring panghihinayang si Marco, lalo na't solid talaga ang kanilang pagkakaibigan, ngunit tanggap rin niya na may mga pagkakaibigang minsan ay dumaraan sa pagsubok. Anya, hindi rin naman pwedeng diktahan ng kanyang mga kaibigan kung ano ang dapat maging reaksyon o emosyon ng mga ito dahil may kanya-kanyang feelings ang bawat isa. Umaasa naman siya na darating ang panahon na magkabati ng muli ang kanyang mga kaibigan at babalik rin ang dati nilang pagkakaibigan. Samantala sa hiwalay na panayam ng mahinga ng reaksyon si Rhea sa sinabi ni Marco, inihayag niya na hindi pa anya tamang panahon na magkakasama silang lahat pero sinisigurado niya na sa kabuuan ay okay ang kanilang grupo. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!